Narinig niyo ba yung problema ni Mang Willie ngayon? Oh. Yung hingi sa atin ng payong kapatid? Mang Willie. Grabe! Ang tindi ng problema nila ngayon. Yan yung, ano diba? Tungkol dun sa kuya niya, si Mang Rodolfo. Oo. Ano siya? Teacher siya, pero dati siyang OFW Saudi. Oo, tama. Alam niyo, ang dami niya ng araw na ipundar eh. Bahay, lupa, tapos mga savings sa bangko. Eh, kaya lang, itong September, na-stroke siya. Ay. Wawa nga. Yeah. Wala na pag-iwanan. Ayun na nga eh. Wala siyang asawa, di ba? Ni anak, wala rin. Kaya ngayon, si Mang Willie na lang yung nag-aasikaso sa bangko ng lahat ng naiwan. Eh kaso, wala, ang hassle daw ng proseso. Ay, talagang hassle talaga. Ang mahal pa raw. Naranasan ko rin. So paano na? Sayang naman yung mga pinaghirapan ni Mang Rodolfo. Baka mapunta lang sa wala. Oo nga. Yun na nga eh. Kaya, kailam ka eh. alam niyo, sana makuha na nila yung mga kailangan nila. Tsaka, hindi na sila gumastos ng malaki. Yeah. For sure naman, gusto lang din nila maayos ang lahat eh. True. Di ba, Kuya Alan? Tayo mong ulam. Good evening, Kuya Willie. Salamat sa iyong tiwala at pagpunta dito sa Cayetano in Action with Boy Abunda. Ako, magandang gabi niyo po, Kuya Alan. At ako po napagbigyan po na maging parte po ng inyong programa para makihingi po ko ng tulong sa inyong pong programa tungkol po sa problema po namin magkakapatid. At nakikiramay po kami sa pagyaon ng iyong kapatid at naintindihan ko yung lungkot, di ba? Kasi sabi mo nga, 10 kayo, tapos ngayon 4 na lang kayo natitira. No? Pero siyempre, kasama dun sa kalungkutan, kailangan mong ayusin lahat. At ang isang ilalapit mo, paanong ayusin yung mga naiwan niya, right? Nung po namatay po yung aming kapatid na si Rodolfo, nung pong September 28, 2024, pagkatapos po ng kanyang libing, nagpunta po yung aking sister na si Teresita sa bangko para po manghingi ng kung ano po requirements ng bangko para po mai-consolidate o mai-settle po yung kanyang naiwang ari-arian dito po sa mundo. Ngayon po, ang sabi po sa kanya ng bangko na magbayad muna po daw kami sa BIR ng estate tax na hindi po namin alam kung magkakano po. Yan, ang problema po namin magkakapatid, eh yung pong naiwang ari-arian at yung naiwang cash ng aking pong kapatid na si Rodolfo sa bangko, eh nakaipit po doon sa bangko sapagkat yung po sana namin ang gagamitin namin para pambayad sa lahat ng isesettle namin, mga taxes o whatever fees na kailangan po. Eh kaso po, ang problema po namin, nakaipit naman po sa bangko, wala naman kaming pang-abono na ano. So, unang-una, Kuya Willie, salamat na dumating ka nga at na open mo to kahit na personal to sa inyong pamilya kasi nga, and yung sinasabi mo ay both legal and practical. No? So, nung araw kasi, napakataas po ng estate tax. Long story short, nung araw po kasi, 2 ang kailangan malaman ng, let's say, bangko. Siguraduhin na kayo ang eredero. Diba? Kasi kung halimbawa, dadating ka doon, eh, katulad nyo nga, 10 kayong magkapatid. Kung halimbawa, yung isang kapatid pumunta doon, malay ba ng bangko kung may anak siya, kung buhay pa yung magulang, kung 3 kayong kapatid. So, ang isang kailangan malaman nung mga institusyon na hawak yung property, 1, na ikaw yung eredero na may karapatan doon, at pangalawa, nabayaran na yung estate tax. No? Nung araw, pag pumunta ka ng bangko, hindi mo makukuha nang hindi ka pa muna nagbayad ng estate tax. Okay? So, nagkaroon ng series of amendments at isa sa amendments dyan, yung estate tax at saka donor's tax din, binaba na. So, maraming pag-uusap dyan sa batas, binaba ngayon ng 6%. So, ngayon, ang patakaran na sa bangko is, babayaran mo lang yung withholding tax. Pwede mo nang makuha yung amount. Kahit babayaran mo yung withholding tax at pwede mong kunin doon yon, paano nila sila nakakasiguro na ikaw lang yung eredero? Now, iba yung kaso kapag kayong tao ay namatay na meron siyang last will and testament. Ibig sabihin, nasulat niya sa tamang form saan mapupunta. But let me be clear. Kahit ipinamigay niya sa lahat ng ari-arian niya sa iba, meron tinatawag na legitim sa batas. Ibig sabihin, eto naka-reserve sa kanyang mga eredero. But in your case, wala naman pong will yung inyong kapatid, no? Wala po. So, ang mangyayari po niyan, lahat kayo na magkakaranggo na magkakapatid, no? At yung anak ng mga kapatid mo, no?
mag-uusap kayo. Pwedeng yung korte magsabi, eto tamang hatian, pwedeng kayo, di ba, yung extrajudicial, tapos ipa-approve nyo sa korte. And then that way, you solve two problems. You can go to the bank and alam nila kung kanino ibibigay. And then at the same time, yung sa tax din, pwede mong gamitin yung nasa bangko. But to make things simple, kuya, di ba, mag-a-assist kami, legal assistance. We can talk to yung mga kapatid mo muna, kayong apat, with them, and talk. And isa-isahin kung ano issue, sinong kailangan i-notify, at paano ito i-file. But yun nga, Kuya Willie, will help you file the necessary, and then, pero alam niyo naman kung nasaan at ano yung mga properties ng kapatid mo. Opo, alam po namin. May tanong po ako, Kuya Alan. Ang napag-usapan po kasi namin magkakapatid na kaming apat, ay po pwede po bang kaming apat lang ang mismong mag-i-inherit? Okay. Ang problema kasi, Kuya, pagka magkakapantay yung eredero, so halimbawa namatay tatay namin, apat kaming magkapatid, no? Magkapantay kami. O kaya apat kaming magkapatid, namatay yung isa, namatay dalawa natira. Sa batas kasi, yung anak nung namatay, kapantay niya. Kaya lang, kung 3 anak, hindi 3 hati nila. Ang hati nila, isa din lang. Oo. So, ang problema kasi, pag in-exclude mo yun sa batas, anytime, pwede magreklamo yon. So, kasama yon sa titignan ng legal team. Yes po. Salamat po, Kuya Alan. So, magbabalik ang Cayetano in Action with Boy Abunda. Kinausap ng legal team ng Cayetano in Action si Tatay Willie para maintindihan niya na ang mga pamangkin nila mula sa mga matagal nang namayapang kapatid ay may mga karapatan sa naiwang yaman ni Kuya Rodolfo. Nang binisita ng Cayetano in Action team si Tatay Willie sa kanyang bahay, hindi raw pumapayag ang 3 kapatid niyang buhay pa na pati ang mga pamangkin sa mga namayapang kapatid ay makihati pa sa yaman na naiwan ni Kuya Rodolfo. Sabi ng kapatid ko, magkaroon muna tayo ng consultation meeting para tayo muna ng 4 para natin ma-resolve kung ano ang dapat natin gawin. Hindi naman kaagad-agad natin silang makukonvince na mag-waiver sila, mag-give up na sila sa ganitong issue. Siyempre, mag-iisip-isip din sila. Yung kapatid ko, magbe-birthday siya sa January 30. Kaya parang inaantay-antay yun para ma-invite din sila, and at the same time, baka mai-open itong issue ito. Kinakailangan nilang makausap ng masinsinan ang mga pamangkin. Maayos na maipaliwanag sa kanila na mabusisi ang extrajudicial settlement. Kinakailangang gumastos at maglaan ng oras. At kung willing ba ang mga pamangkin na makihati sa gastos at oras na kailangan para maisaayos ang lahat. In our case, medyo complicated yung issue namin, no? Talagang issue legal ito, it will take time. Pero lubos po ako nagpapasalamat kay Kuya Alan at kay Ate Pia sa kanilang programa ito. Ano man ang maging desisyon ng pamilya ni Tatay Willie, handa ang Cayetano in Action para gabayan sila sa step-by-step legal process na gagawin. Cayetano in Action with Boy Abunda would like to thank Siomai King, ang hari ng siomai. JC Organic Barley, live healthy, choose good life. And Seimada from La Luna Cafe. Come home to a delicious tradition. We're located at 103 ML Quezon Avenue, Hagonoy, Taguig. 7. Visit at B6, Bonifacio High Street, BGC, Taguig.